Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kabatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Alam natin na tayo mga Pilipino ay kilala bilang maibigin sa pag-awit. Kaya nga marami tayo mga kababayan ang namamayagpag sa ibang bansa din dahil sa kanilang husay sa pag-awit. At ang sabi nga nila, ang isang Pilipinong sanggol, nung ito'y sinilang, hindi umiiyak kung hindi umaawit. No? Kasi likas sa atin bilang mga Pilipino ang mahiligin sa pag-awit. At may mga pagkakataon din ay naipapahayag natin yung ating saloobin sa pamamagitan mismo ng awit. Kung tayo ay masaya, kung tayo ay malungkot, kung tayo ay takot, sa lahat ng ating mga nararamdaman, ipinapahayag natin ito sa pamamagitan ng ating awit. At sa bawat okasyon, may kanya-kanya ding awit. At ngayon po, na ikapitong araw po ng ating simbang gabi, ay ating narinig yung tinatawag nating Magnificat, yung awit ni Maria. Siguro magandang ating pong unang tignan at tanungin yung ating mga sarili, kung yung ating bang buhay ay isasalin sa awit, ano yung awit na yun? Ano yung lyrics ng awit na yun? Ano yung tono ng awit ng ating buhay? Kasi sa ating ebanghelyo sa ngayon, habang ating naririnig yung awit ni Maria, napakalinaw, ito ay awit ng pasasalamat. Yung puso ni Maria ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tatlong F po yung ating pwedeng makita sa ating ebanghelyo sa ngayon. Unang F, focus on God. Sapagkat yung awit ni Maria nakatuon hindi sa kanyang sarili. Inaawitan ni Maria hindi yung kanyang sarili. Yung kanyang awit nakatuon sa Diyos at inaawitan ni Maria walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya ang sabi nga diyan, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. It's not about Mary. Everything is about God. Kaya ito po yung unang paanyaya ng ating ebanghelyo ngayon. Sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, huwag tayong tumugon at tumuon sa ating lamang mga sarili. Kasi yan ang very tempting nowadays. No? Yung laging itaas yung ating sarili. Yung ating pag-usapan lagi yung ating sarili, yung tayo ay maging bida-bida. Sabi nga sa liturhiya, sa lahat ng mga naglilingkod, tayo ay nagiging effective. Kapag sa ating paglilingkod sa simbahan, tayo ay nawawala at ang Diyos ay umaangat. At ating naaakay yung tao para sila ay makapanalangin. Yan ang laging paalaala sa amin nung aming formator. Ang sabi niya sa amin, kapag kayo ay nagdiriwang ng misa, hindi kayo ang bida. Kapag kayo ang kumakanta sa misa, hindi kayo ang bida. Kapag kayo ay naglilingkod sa misa, hindi kayo ang bida. Kapag kayo ang napansin ng mga tao, hindi kayo successful. Hindi kayo tagumpay. Ang sabi niya, sa lahat ng mga naglilingkod sa misa, kasama yung pari, dapat tayong lahat nawawala para yung bayan ng Diyos ay naiaakay patungo sa Panginoon. Yan po yung unang F, focus on God. Yung mga pakakataon ba na inaagaw natin yung atensyon papalayo sa Diyos? Yung mga pakakataon ba na tayo ang umaangat at hindi na ang Panginoon? First F, focus on God. Maliwanag kay Maria, simula sa pulpaman, ang lahat ay galing sa Diyos. Ang lahat ay dahil sa Diyos. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya kung wala ang Diyos, wala si Maria. Kung wala ang Diyos, walang grasya si Maria. Kung wala ang Diyos, walang awit si Maria. First F, focus on God. Sana sa araw-araw ng ating buhay, huwag tayong bida-bida. Huwag tayong magpasikat. Hayaan natin ang Panginoon ang maging bida. Ang ating pasikatin ay walang iba kung hindi ang Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Pangalawang F is faithfulness of God, yung katapatan ng Panginoon.
Ang sabi nung awit ni Maria, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Yung salitang alipin, binanggit uliyaan ni Maria. Kung yung maalaala nung siya dinalaw ng anghel, sinabi niya, ako'y abang alipin ng Panginoon. Yabang si Maria. No? Ang maganda kay Maria ay alam niya kung sino siya, alam niya saan siya nagmula ng galing, sa isang maliit at tahimik na bayan ng Nazareth. Pero yan din po yung pinapakita sa ating ebanghelyo sa ngayon, yung dakilang bagay. No? Yung pong salitang yun, sa Bible daw, mahalaga yun, yung dakilang bagay, great things. No? Kasi kahit sa lumang tipan, binabanggit po yung salitang yun, great things, dakilang bagay. Kasi parang sinasabi daw noon, simula sa pulpa man, ang Panginoon tapat sa kanyang bayan. Hindi, sabi nga, kinalimutan, kinaligtaan ng Panginoon ang kanyang bayang Israel, kahit nung lumang tipan pa man. Kaya po, kapag ating titingnan yung awit ni Maria, ang sabi ni Maria, kinahahabagan niya ang mga maitakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Huwag po natin kalilimutan, si Maria ay bahagi riyan, huwag nating anawim. Yung anawim ay yung grupo ng mga tao sa Biblia na napakahirap. Sila'y walang influence sa lipunan. Sila'y walang kayamanan na maipagmamalaki. Pero ano lamang ang kanilang pinanghahawakan? Yung kanilang pananalig sa Diyos. No? Parang sinasabi po ng ating ebanghelyo sa ngayon, hindi binigo ng Panginoon ang mga taong katulad ni Maria, yung anawim, yung mga taong kumapit at nanalig sa Panginoon. Kaya nga po itong awit ni Maria, pagbibigayaan ng pag-asa sa lahat. No? Sapagkat ang sabi ng awit ni Maria, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas ni anuman ang mayayaman. Parang sinasabi ng ating ebanghelyo, binaliktad ng Panginoon ang sitwasyon ng bawat isang tao. Kasi ito yung pangalawang punto po ng ating ebanghelyo sa ngayon, faithfulness of God. Tapat ang Panginoon. Kasi minsan may mga pakakataon na iniisip natin, talaga bang yung Diyos ay nakikinig sa aming panalangin? Talaga bang yung Panginoon ay papanigan yung mga taong inaapi at walang makapitan sa lipunan? Yung pong awit ni Maria, binubuhay hindi lamang galak, binubuhay yung pag-asa sa ating kalooban. Yan po yung pangalawang ating tignan, faithfulness of God, dakilang bagay. Ano ba yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Pero ating di bang kayang sabihin na sila ay dakila. Makikita lang natin yung kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay kung sa ating puso, sa ating kalooban, alam nating tayo ay alipin ng Diyos. Yung kababaang loob. Yan po yung pangalawang punto ng awit ni Maria. Faithfulness of God. Sa likuran ng ating kahinaan, sa likuran ng ating pagiging tao, doon ang Diyos na sa atin ay tumutulong at gumagabay. Pero pangatlo po at panghuli, na tingin ko huwag nating kalilimutan sa awit ni Mariang ito is yung fruit from God, yung ibinubunga ng kanyang relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga kahapon sa ating homilya, sa pagdalaw ni Maria, siya ay nagmamadali. No, hindi dahil siya excited lamang na sabihin sa kanyang pinsang si Elizabeth na siya ay nagdadalang tao, dala niya ang malubos. Kung hindi ang sabi ng ating ebanghelyo, na natili si Maria kina Elizabeth ng 3 buwan sa kasi yung kanyang pagmamadali ay may halong pangamba. Pangamba hindi sa kanyang sarili, pangamba sa kanyang kapwang si Elizabeth. Sapagkat si Elizabeth ay matanda na nung ito ay nagdalang tao. Si Maria ay naroroon hindi para magmayabang. Si Maria ay naroroon para tumulong. No? Yan po yung maganda kay Maria.
very sensitive siya. Bakit? Kasi alam niya na anumang biyaya ang tinanggap niya sa Panginoon, hindi niya yan dapat sarilinin. Ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kanyang kapwa. Para siya ay makapagbahagi sa iba. Yan po yung pangatlong punto ng ating ebanghelyo. Fruit from God. Kasi baliwala yung biyaya kapag ito'y sinasarili. Nawawala ng saysay yung ating galak kapag tayo ay hindi nakapagbabahagi ng kagalakan sa ating kapwa. Alam po nyo, nung isang araw, bagong ang simbang gabi, ang sabi ko, ako muna ay magde-day off, no? Para bago magsimula yung pagiging busy ng buong simbahan, nakapagpahinga man lamang ng kaunti. Ako po'y nanood ng sine, yung pelikulang Wonka. Ewan ko kung napanood nyo na po ito. Ito'y kwento ng isang lalaki na lumaki siya na yung nanay niya gumagawa ng tsokolate para sa kanya. Yun ang memory niya tungkol sa kanyang nanay. At nawala na yung kanyang nanay, namatay na. Pero meron siyang isang tsokolate na iniingatan. Kasi yun na lamang ang tsokolating gawa ng kanyang nanay na kanyang naitago. Pero sa pelikulang yun, dumating yung punto na marami na siyang mga naging kaibigan at kanyang binuksan yung tsokolate. At nung ito'y kanyang binuksan, nabasa niya sa loob ng tsokolate sa wrapper ang mga katagang ito. It's not the chocolate that matters. It's the people you share it with. It's not the chocolate that matters. It's the people you share it with. Mga kapatid, kahit nasa atin ang isang dosenang tsokolate, walang saysayaan kung hindi mo yang ibinabahagi sa iyong kapwa. Kahit tayo ang pinakamagaling umawit, walang saysayaan kapag yaan ay hindi nakapag-aakay sa ating kapwa patungo sa Panginoon. Kahit tayo ang pinakamakapangyarihan o pinakamayaman, walang saysayaan kapag tayo ay walang malasakit at paglilingkod sa ating kapwa. Yan po yung punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. 3 F ang ating laging tatandaan. First F, focus on God. Sana pasikatin natin hindi yung ating sarili, kung hindi ang Diyos, sapagkat siya naman talaga ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Pangalawang F, faithfulness of God. Kahit noon pa man, sa lahat ng mga salit-saling lahi, naging tapat ang Panginoon sa atin. Sana yun ang ating laging babalikan, yung kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. At masasabi lang natin na dakila ang Diyos kapag alam natin ang ating sitwasyon na tayo ay alipin lamang ng Panginoon. At pangatlong F, fruit from God. Alam natin na ang isang bagay ay galing sa Diyos kapag ito'y ating ginagamit para maglingkod sa Diyos.